serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating pbsradio.ph website at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong showbiz, business, sports at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nakatakdang makatanggap ng tulong pinansyal ang mahigit 10,000 benepisyaryo mula sa lalawigan ng Capiz ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ito anya ng Rice Farmers Financial Assistance Program o RFFA. Sa kanyang mensahe sa distribusyon ng bigas at iba pang tulong ng pamahalaan sa Rojas City, Capiz, sinabi rin itong maraming maliliit na mga magsasaka ang matutulungan ng Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla, mga pagsasanay at seminar at pagpapahiram ng puhunan para sa mga ito. Inatasan ng Pangulo ang Department of Finance o DOF na pabilisin ang pamamahagi ng mga naturang benepisyo. Binigyang diin ng Pangulo na sanib puwersa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Agriculture o DA, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Labor and Employment o DOLE, Department of Health o DOH, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Commission on Higher Education o CHED, Philippine Coconut Authority o PCA, Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC at Agricultural Training Institute o ATI upang muling ilapit ang kanilang mga serbisyo sa mga Capiznon o Capizenyo. Pakinggan natin ang naging talumpati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Rojas City, Capiz. Noong nakaraang buwan lang po ay naghatid ng tulong ang DSWD at DTI sa ating mga rice retailer dito sa inyong probinsya upang matulungan sila sa kanilang mga negosyo. Dumayo po ulit kami dito ngayon upang personal na maghatid ng libreng bigas sa mga minamahal nating kapisnon upang makabawas sa inyong alalahanin sa pagkain. Muli na naman po kaming nagsasanib puwersa kasama po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DA, DSWD, DOLE, DOH, TESDA, CHED, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Agricultural Training Institute upang muling ilapit sa inyo ang kanilang mga serbisyo. Naway masulit po ninyo ang pagtitipong ito sapagkat ito po ay para talaga sa inyo. Ngayong 2023, mahigit 10,000 benepisyaryo mula sa inyong lalawigan ang nakatakdang makatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Dagdag po rito, marami rin pong mga maliliit na mga magsasaka na matutulungan ng Rice Competitive Enhancement Fund o yung tinatawag na RCEF sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla,
mga pagsasanay at seminar at pagpapahiram ng puhunan para sa kanila. Dahil dito, inaatasan ko ang DA at ang Department of Finance na pabilisin ang pagmamahagi ng mga benepisyong ito. Umpisa pa lang po ito sa mga hakbangin ng gobyerno upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Mula sa pagpapalakas ng agrikultura ng bansa at sa pagpapalawig ng mga benepisyong handog ng iba pang mga sektor. Masaya po ako na makitang maraming natutulungan ang ating mga proyekto. Ibig sabihin lamang po nito ay tama ang tinutungo ng ating direksyon para sa pamumuno. Ang hiling ko lamang po ay lalo ninyong pag-ibayuhin ang inyong sipag at tiyaga upang sa gayon ay mapabuti ninyo ang inyong buhay at makatulong sa ibang mga Pilipinong kailangan din ng kaagapan. Higit sa lahat, makiluhok sa pagbabantay sa ating lipunan. Marami po rin po tayong malaking nakakapanloloko ng kapwa. Tunay po ang nakakagalit ng mga smuggler at hoarder na yan. Nasisira ang daloy ng merkado, kaya tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kanilang mga iligal na gawain. Kaya naman, nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso na maamyendahan ng ilang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at mapabigat ang parusa dito. Mga kababayan, gaano man kalaki ang kanilang sindikato, tulad na natimbog natin na smuggler sa pier ng Zamboanga noong buwan ng Agosto, wala pong binabatbat yan sa nagkakaisang nating lakas. Kaya kung may nalalaman po kayong sangkot sa mga ganitong transaksyon, huwag po kayong matakot na magsuplong. Tandaan po ninyo, kasabay ng pagsulong ng bagong Pilipinas ay ang pagkakaroon ng panatag, masagana at matatag na buhay. Ang kinin po natin ito. Maraming salamat sa inyong lahat at kayo ay maging kasama natin sa pagpapaunlad at pagpapaganda sa buhay ng bawat Pilipino. Ito po ay ang ating ginagawa. Pagpatuloy na makapagbigay ng tulong sa lahat ng ating nalalamang na nangangailangan. Kaya po, wag po kayong nagdadalawang isip na magsabi kung kayo po ay nasa alanganin, kung kayo po ay nangangailangan, at ang pamahalaan ay gagawin ng lahat upang kayo ay bigyan ng tulong. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Malaya Rice Project, target masimulan ngayong buwan, mag-uulat si Kathleen Forbes. Plano ng Kamara na masimulan ang Malaya Rice Project ngayong buwan ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Kasunod na rin ito ng atas ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy ang pamamahagi ng bigas partikular sa NCR matapos alisin ang price cap. Ayon kay Romualdez, magsisilbing pilot program ang 33 congressional district sa NCR. Isusumite ng NCR congressmen ang listahan ng 10,000 indigent sa kani-kanilang distrito. Makakatuwang sa programa ang DSWD kung saan kada benepisyaryo ay makakatanggap ng 1,500 pesos na tulong pinansyal. Ang 570 pesos dito ay pambili ng 15 kilos ng bigas at ang nalalabi ay para pambili ng iba pang pangangailangan. Oras na maging matagumpay ay sunod itong ikakasa sa iba pang metro areas gaya ng Cebu at Davao, pati sa rice producing areas para makinabang din ang mga magsasaka na mabili ang kanilang ani. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakikipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard o PCG sa Port State Control na nakakasakop sa oil tanker na nakabangga sa bangka ng mga mangingisdang Pilipino madaling araw ng Lunes sa karagatang malapit sa Pangasinan.
Nagresulta ang insidenteng ito sa pagkakasawi ng 3 Pilipinong mangingisda. Sinabi ni PCG Commodore J. Tariela na ang hakbang na ito ay upang maisailalim sa mas malalim pang investigasyon ang oil tanker upang makumpirma kung ito nga ang dumaan sa lugar sa partikular na araw at oras kung kailan naganap ang insidente. Anya, sa oras na mapatunayan ng PCG na ito nga ang tanker na dumaan sa lugar, makikipag-ugnayan sila sa Department of Foreign Affairs o DFA upang makausap ang bansang nakakasakop sa oil tanker at upang matulungan ang Pilipinas sa paghabol sa liability at claims ng mga naging biktima ng maritime incident. Kung matatandaan, una nang siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pananagutin ng pamahalaan ang mga responsable sa insidenteng ito. Una na ring nilinaw ng PCG na hindi sinadya ang insidenteng ito at posibleng hindi talaga nakita ng oil tanker ang bangka ng mga Pilipino dahil sa masamang lagay ng panahon. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinilala ng mga mambabatas ang sakripisyo at serbisyo ng unipormadong hanay gaya na lamang ng Armed Forces of the Philippines o AFP na siyang nagbabantay sa Kalayaan Group of Islands at West Philippine Sea. Kasunod ito ng pagbisita ng House leaders sa Pag-asa Island nitong Huwebes. Magkakasamang nagtungo doon sina Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manix Dalipe, Minority Leader Marcelino Libanan at Appropriations Chair Elizalde Ko. Sinamahan sila mismo ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Ayon kay Romualdez, mas nakita nila ngayon ang hamong kinahaharap ng mga kasundaluhan para lang bantayan ang ating teritoryo. Kinilala din ng House Leader ang ambag ng iba pang ahensya ng gobyerno at maging ng mga residente para matiyak ang maayos na pasilidad sa Pag-asa Island at iba pang islang bahagi ng Kalayaan Group of Island. Anya, maipagmamalaking tunay ang kanilang mga ginagawa para sa Pilipinas. Bago bumalik pa Maynila, nag-iwan ang mga mambabatas ng solar-powered lights para sa lahat ng residente ng isla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga hakbang para protektahan ang mga vulnerableng sektor sa epekto ng inflation, minamadali ng ipatupad ng gobyerno ayon kay Department of Finance o DOF Secretary Benjamin Jokno. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Tiniyak ni Finance Secretary Benjamin Jokno na bibilisan nila ang pagkapatupad ng 2023 Fuel Assistance for Farmers Program to farmers and fisherfolk. Ito inihayag ni Jokno kasunod ng inilabas na mataas na September inflation. Ayon sa kalihim, bahagi ito ng hakbang na gagawin ng pamahalaan upang protektahan ang vulnerable sectors sa epekto ng inflation. Kabilang dito ang agarang pagkumpleto ng Targeted Cash Transfer Program at Fuel Subsidy Programs for qualified drivers and operators of public utility vehicles. Pagdating naman sa presyo at supply ng bigas, sinabi ng kalihim na paiigtingin nila ang utilization ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF programs upang itaas ang rice production ng bansa. Nananatiling committed ang Interagency Committee on Inflation and Market Outlook sa tuloy-tuloy na monitoring sa development ng food and non-food inflation upang makabuo ng kinakailangang policy recommendations para maibsan ng inflationary pressures. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Migrant Workers o DMW magpapadala ng lupon sa Italy para imbestigahan ang kaso ng illegal recruitment doon. Balita mula kay J. Mark Dagala.
Bumuo na ng isang fact-finding team ang Department of Migrant Workers o DMW upang tumulong sa nagpapatuloy na investigasyon. Ito ay may kaugnayan sa napaulat na talamak na illegal recruitment sa Italy na binibiktima mismo ay ang mga kababayang Pilipino roon. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdaka, nakatakda magtungo sa Italy ang naturang lupot para personal na imbestigahan ang kaso. Partikular niya sisiyasatin dito ang dalawang kumpanya na sinasabi pagmamayari ng mga Pilipino tulad ng Golden Power SRLS at ang Alpha Assistenza na kapwa nakabase sa Milan. Batay kasi sa ulat, nangihingi umano ang mga ito mula 1,500 hanggang 4,000 euros o 70 hanggang 240,000 piso sa mga Pilipino na nasa Italy na naghahanap ng trabaho. Dahil dito maharap sa kasong large scale at syndicated illegal recruitment at estafa ang dalawang nabanggit na kumpanya. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagkasa na rin ng sariling investigasyon ng Commission on Human Rights o CHR sa mga napaulat na sunod-sunod na namang karahasan sa mga kabataan. Kabilang dito ang kaso ng ginahasa at pinaslang na 3 taong gulang na bata sa Sultan Kudarat at pati ang pagkasawi ng isang grade 5 student sa Antipolo, Rizal na umano'y sinampal ng kanyang guro. Sa isang pahayag, sinabi ng CHR na mariin nitong kinokondena ang mga karahasan na nagdudulot ng banta sa kaligtasan ng mga kabataan. Nagpaabot rin ito ng pakikiramay sa kaanak ng 2 batang nasawi. Kasunod dito, nanawagan ng CHR sa agarang pagkamit ng hustisya at pagpapanagot sa mga nasa likod ng krimen. Muli ring hinikayat ng CHR ang mga otoridad na umaksyon ng matigil ang mga ganitong karahasan sa mga kabataan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga senador na katakdang magtungo sa Sitio Kapihan, Surigao del Norte para tingnan ang sitwasyon ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Narito si Nympha Asuncion. Magkakaroon ng ocular inspection ang mga senador sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte, ang lugar na tinutuluyan ng sinasabing kulto na Socorro Bayanihan Services Inc. Base sa notice na inilabas ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, katuwang ang Senate Committee on Women, gagawin ang ocular inspection sa lugar sa susunod na Sabado, October 14. Tutungo sa lugar si Committee Chairman Senador Ronald Bato de la Rosa kasama ang ilan pang mga senador. Pero, inspeksyon lang sa lugar ang mangyayari at sa Senado pa rin na gagawin ang pagpapatuloy ng pagdinig tungkol sa mga isyong ikinakabit sa grupo. Matatanda ang una ng sinabi ni De La Rosa na nais niyang personal na makita ang sitwasyon sa Sitio Kapihan at makausap ang mga miyembro ng SBSI tungkol sa kanilang kalagayan sa lugar. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Backlog sa plaka ng motor vehicle matutugunan na sa Nobyembre ayon sa Land Transportation Office o LTO. May report si Mary Ann Bastasa. Sinisikap na ng Land Transportation Office o LTO na matugunan ang backlog sa mga plaka ng motor vehicle at mga motorsiklo. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, tuloy-tuloy na ngayon ang pag-iimprenta nila ng mga plaka na kaya na makapag-produce ng 32,000 na plaka kada araw. Oras naman na maabot na ng plate making plant. Ang full capacity nito sa buwan ng Nobyembre ay aangat na rin anya sa 42,000 hanggang sa 45,000 ang kakayaning gawing plaka. Dahil dito inaasahan ng LTO na maiibsan na rin ang backlog na
80,000 plates sa motor vehicles sa susunod na buwan. Kasama rin sa gagawing prioridad ng ahensya ang plaka ng mga bagong rehistrong sasakyan. Dahil dito, simula sa October 15 ay makakuha na agad ng car plates ang mga bagong sasakyan na iparerehistro sa LTO. Haba ang backlog naman para sa natitira pang 13 milyong plaka ng mga motorsiklo ay unti-unti rin anyang matutugunan ng ahensya hanggang makumpleto sa taong 2025. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Siargao Digital Summit naglalayong magbukas ng mas maraming oportunidad sa negosyo at turismo para sa bansa. Si Jolimar Acuyong ng RP3 Alert sa report. Mas maraming oportunidad sa negosyo at turismo ang inaasahan sa pagbubukas kahapon, October 5 ng 3 araw na First Philippine Digital Nomad Summit sa Del Carmen, Siargao Island, Surigao del Norte. Inilarawan ni Mindanao Development Authority Chair Maria Belén Acosta ang summit bilang isang paraan upang isulong ang pangkalahatang digitalization at innovation initiatives para sa Mindanao na isa rin sa mga prioridad na tinukoy sa Mindanao Peace and Development Agenda 2023 to 2028. Noong Mayo ng taong ito, inihain ni Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Jose Matugas II ang House Bill 8165 na kilala bilang Digital Nomad Visa Bill na isinangguni na sa House Committee on Justice. Kabilang sa mga pangunahing tampok ng panukalang batas ang visa accessibility upang gawing simple at mapabilis ang proseso ng aplikasyon para sa foreign digital nomads o DINOs na manirahan at magtrabaho sa Pilipinas at mga oportunidad sa trabaho na kinikilala ang mga dinos hindi lamang bilang mga turista kundi bilang mga dalubhasang profesional. Mula sa RP3 Alert, ito si Jolimar Acuyong para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap na mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Choral competition para sa mga senior citizen isinagawa ng provincial government ng Mountain Province bilang pagsuporta sa paggunita ng Elderly Week. Si Donna Cawis Balio mula RP Bontoc sa balita. Naisayangkat ti choral competition para kadagiti senior citizen dito'y Mountain Province kas suportar ti provincial government iti Elderly Week celebration. Daytoy ket pinartisiparan dagiti senior citizen kadagiti munisipyo ti probinsya. Dagiti nangabak ket naikandat cash prizes iti panagsaon ni Provincial Administrator Franklin Odsi inbagana nga adupay ti maaramidan dagiti senior citizen iti panangaywan kadagiti apo ken pamilyada ken panagserbi iti komunidad. Inayon na ababaan iti choral competition maenganyo da at tumulong para iti pagsayaatan ken panagprogreso ti ili. Nagbalin ag guest of honor and speaker iti aktibidad ni Reverend Father Marshall Lloyd Castañeda anang ipaganetget kadagiti timeless values kas iti panagtulong ragsag panagkararag ken serbisyo ngar aramidan dagiti senior citizen amayat atuladen. Inayon ni Padre Castañeda ati maysa sikreto ti atibdog abiyag ket quality life. Inpalagip namat kadagiti senior citizen at tumulong iti kampanya kontra iti violence against women and children. Napos na di ZRA Bontoc sa on Donna Cawis Balio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Cawis Balio.
Naibigay na nitong Huwebes ang payout ng 20 persons with disabilities o PWD beneficiaries ng Kalahi CIDSS KKB Cash for Work na programa ng pamahalaan sa ilalim ng DSWD sa Rizal, Kalinga. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Naitad iti payout kadagit 20 a benepisyaryo iti kapangyarihan at kaunlaran sa barangay Cash for Work iti Rizal, Kalinga iti Kalman. Dagiti nasawa benepisyaryo kat dagiti persons with disability or PWD ang nagtrabaho iti sangapulong aldaw babaen iti daytoy a programa iti Department of Social Welfare and Development. Nakaawat da iti 3,800 pesos sa Cash for Work kabayatan iti may kadwa field visit iti DSWD field office car para iti Kalahi Seeds iti nasao a lugar. Iti sa Bali Bangir may naig iti Kalahi Seeds wenno iti makuna kapit bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services impakaammo dagiti community volunteers iti barangay Romualdez Rizal nga iti napagnunumwanda a proyekto a maimplementar kat solar powered water system. Gapo daytoy iti nakita dagiti masiknan asaan na kaya asuplayan iti danum ti amin na residente gapo mutlaeng iti kinaawan iti materyales. Manipod dito ay DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Lalawigan ng Pangasinan, malaki ang potensyal sa solar energy ayon sa Department of Energy. Magbabalita si Ricky Kasipit ng RP Dagupan. Indanot ng Department of Energy o DOE Luzon Field Office Director Renati Sevilla, subalag ya potensyal na luyag ya Pangasinan ud solar energy. Diyan pa na magluya agawan public commissioning ya balon solar lights sa Pan Pacific University in paliwawa ng Sevilla alapod sa masla ka parte na probinsya at walad gilig ya dayat sa klima na naeksperyensya at probinsya at lalon umputang. Sayon putang at nausar, piyan makagawa na enerhiyan ag makapupulisay at makadaral at kalikasan. Tuloy-tuloy ton ipapasusog da publiko lalo sa saray balag ya establishmento jad luyag ya usaran iray mas maligan na paraan na enerhiya asi nga saray solar panel. Kaligunan to sa gobyerno na probinsya ya Pangasinan na suwalaan na sigput a suporta para sa saray solar panel na nipapaalagay at probinsya. Nanunutan ni inaprobaan ng sangguniang padalawigan iray impresentan kumpanya yalabaydan mampaalagay ya solar power plant jad luyag ya Pangasinan. Malalapod jad RP Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ricky Kasipit. Mga magulang hinikayat ng Quezon Integrated Provincial Health Office na ipa-newborn screening ang mga anak. Narito si Maria Grezula o Mara Grezula ng RP Lucena. Hinikayat ng Quezon Integrated Provincial Health Office ang mga magulang na ipa-newborn screening ang kanilang mga sanggol. Sa panayam ng RP Lucena kay Nurse Cheryl Alcantara, Provincial Newborn Screening Coordinator, sinabi niyang ipinag-uutos ng RA 9288 o Newborn Screening Act ang pagsailalim sa naturang screening ng mga kapapanganak pa lamang na baby. Sa kabila nito ay may ilan aniyang tumatanggi sa screening dahil sa ibang paniniwala o relihiyon. Ang newborn screening ay isang pagsusuri upang agarang malaman kung may disorder o kondisyon ang sanggol. Kabilang aniya sa common disorders o conditions na maagang nadedetect nito ang congenital hypothyroidism, cystic fibrosis, hemoglobinopathies at glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency o G6PD. Ayon kay Nurse Cheryl, sa pamamagitan ng early detection ng nasabing disorders at conditions ay maililigtas ang buhay ng mga sanggol. Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mara Grezula.
Philippine General Hospital o PGH aprobado ng maging base hospital ng School of Medicine ng Palawan City o Palawan State University. Mula RP Palawan mag-uulat si Lizelle Pilapil. Inkumpirma Palawan State University President Ramon Doctor nga ipayagan din maging base hospital ang PSU School of Medicine ang Philippines General Hospital o PGH. Kaministeran ko ng PSU School of Medicine ang isang tertiary hospital para maging base hospital kung adin ay digi magakatiner kinailaman ang mga aga-aradal nga aga-tigwa nga maging doktor. Sa dadi, aray tertiary hospital ang probinsya ang Palawan, animan kaministeran nga magpakigampang sadha sa PGH na sa dadi ay aprobado ron base sa kompirmasyon ni President Dokto. Unang beses da diakono nga igpayagan ang isang universidad nga magpakatiner i-base hospital sa luwa ang probinsya. Matatandaan sa intirong rehiyong Mimaropa, Palawan ang probinsyang magakateneri kauna-unahang eskwelahan sa medisina. Agalindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle Pilapil. Solar street lighting projects nakaplanong isagawa ngayong taong 2023 sa probinsya ng Northern Samar. May report si Charmaine Perito mula sa RP Calbayog. Nakatalaan nga pagbubuhaton niya nga tuig 2023 sa probinsya sa Norte san Samar ang solar street light projects nga may titulo Suna san Padayon nga Kauswagan. Ang proyekto may kantidad nga 59 milyones ka pesos nga makakabenepisyoan masunod nga mga lugar sa Norte san Samar. Mga poblasyon barangay sa munisipyo San Lavizares, along the National Highway sa munisipyo San Victoria, along the National Highway sa munisipyo San Lope de Vega, ngan kinabranan Zone 1 munisipyo sa Allen. Ang paggamit solar street lights sinusang alternatibo para makatipid kuryente ug environment-friendly nga pabor sa kalibungan. Nagtutuyo ang proyekto magpahayag sa mga kakalsadahan, makabulig sa transportasyon, pagproteher sa seguridad, kinabuhi ug propiedad, makalikay sa mga krimen pati disgrasya, ug makabulig pagpauswag sa ekonomiya sa probinsya. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Pagtanggal ng price cap sa bigas, ikinatuwa ng Provincial Agriculturist ng Surigao del Sur. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gikalipay ni Surigao del Sur Provincial Agriculturist Marcos Kiko ang pagtangtang sa price cap sa bugas subay sa nahimong pamahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. niadtong Miyerkules nga adlaw. Sa pagpakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag kaniya, gipamahayag ni Kiko nga welcome development kini alang sa mga negosyante sa bugas labaw na sa mga mag-uuma sa humay. Dugang pa niya nga nahimong epektibo man sa pagtubag sa isyu sa presyo sa bugas ang Executive Order No. 39 ni Pangulong Marcos Jr. dili usab matod pa pwede nga dugayon pa ang pagpatuman niini nga makaalarma sa mga tao. Gipamahayag usab ni Kiko nga hinay-hinay na nga mibalik sa normal ang sitwasyon sa supply sa bugas, ilabi na nga nagsugod na sa pag-ani ang mga rice producing nga mga lugar sa nasod. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Local mediator sa Sulo nakatanggap ng service vehicle mula sa Ministry of Public Order and Safety, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang ulat mula kay Eloisa Muhammad ng RP Holo.
Nakatay masasakatay ni Sulula Council for Peace and Development atau SUCPD, Guadeng Office in Ministry of Public Order and Safety atau MPOS, Simbang Samora Autonomous Region in Muslim Mindanao atau BRMM. Ini bilang sambag sina UPI sa mga kalalagyan si mga tumpukan magsusulot halupasog atau local mediators. Naparagbusin kaagyon ini agi Atty. Al Rashid Balt, Director General sa Empos BARM, mapuas kala mo din nasabot program makiakantan pilak pamalanja sinupi si bakas Member Parliament Sahi Udja. Lamo din agi pahibal ta suno-suno pagkaradyaan amoy napaon nila habinaybayan. Nakauna na sila nagkatukbal pilak tatabangan pa mga pi madrasa iban masjid amon nando nagkakalahihan sinalwa ayaon. Kaya sunuan ni paginumpong ang mga tourist site owner, coordination meeting iban security sector sa tahaadlaw yan, papaonon pa isab nila indua adlaw training pa mga local mediators. Denga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Ihahatid sa atin niyan ni Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Asian Development Bank o ADB na inaprobahan nila ang 300 milyong dolyar na pautang sa Pilipinas para pondohan ang mga inisyatibo ng gobyerno na palakasin ang mga mahihinang sektor na maka-access sa mga serbisyong pinansyal. Sa isang pahayag, sinabi ng multilateral lender na sinusuportahan ng kanilang Inclusive Finance Development Program, Sub-Program 3, ang mga reforma na palawigin ang financial inclusion sa bansa sa pamamagitan ng pagpapaganda ng financial infrastructure. Layunin ng programa na palakasin ang kapasidad ng financial service providers kasama na ang mga rural banks at non-bank financial institutions. Sinabi ni ADB Senior Financial Sector Specialist Kelly Hatel na ang mga reforma na sinusuportahan ng ADB loan ay masisiguro na makapagbibigay ng access ang gobyerno sa mga pinakamahinang segmento sa panahon ng krisis at emergencies, pati na rin ang pagtataguyod ng climate resilience sa mga magsasaka at micro, small and medium scale businesses sa pamamagitan ng insurance. Base sa 2021 Global Findex Database, ang bilang ng mga nakakatandang Pilipino na may hawak na account sa mga financial institutions o mobile money providers ay aabot ng 70% sa taong 2024. Nitong Setyembre, halos 88% ng mga Pilipino ang rehistrado na sa Philippine Identification System o PhilSys. Pagpapatuloy ng pinakabagong aprobadong ADB loan ang una at ikalawang sub-programs ng ADB's Inclusive Finance Development Program na inilunsad noong Oktubre taong 2018 at Agosto 2020 ayon sa pagkakasunod. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagrehistro ng 7% pagbaba sa pagkuha ng empleyado ang Pilipinas nitong Agosto na nagreresulta ng mga hamon sa mga iba't ibang sektor ng industriya. Sa isang pahayag, sinabi ni Foundit Chief Executive Officer Sekhar Garissa na ang resulta ng Foundit Insights Tracker Report ay nagsasabi na kritikal ang pangangailangan na reskilling at upskilling hindi lamang sa Pilipinas kundi sa mga bansang Malaysia at Singapore din. Simula noong Marso hanggang Agosto,
Tinatansya na ang Pilipinas ay nakapagtala ng 5% pagbaba sa demanda ng trabaho. Sinabi ng Foundit na kahit may pagbaba, ang buwanang pagtaas ng 3% ay nagsasabi na nabubuhay na ang trabaho sa merkado, na posibleng magdulot ng pagbawi ng merkado sa hindi nalalayong panahon. Ang Pilipinas ang may pinakamataas na job demand growth sa retail na umabot ng 45% na sinasabi ng Foundit ay dulot ng store expansions. Ang report ay nakatutok sa demanda sa mga specific skills, available positions at salary ranges sa merkado ng Malaysia, Singapore at Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na dumating sa isang consensus ang mga manufacturers na ipagpaliban muna ang pagdagdag sa presyo ng kanilang produkto hanggang sa katapusan ng taon. Sa isang briefing, sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual na sa kanilang pakikipagpulong sa mga manufacturers, hindi bababa sa 6 ang nakapagbigay ng kanilang request ng price adjustment na binabawi na nila ang kanilang hiling. Nitong ika-21 ng Setyembre, nagpulong ang DTI sa mga manufacturers ng basic necessities. Dinaluhan ito ng 29 na mga manufacturers at 2 industry associations na nagre-representa sa mga produktong canned sardines, coffee, processed milk, bread, salt, detergent, kandila, condiments, bottled water, canned meat, sabon at baterya. Ayon kay Mary Jean Pacheco, Assistant Secretary at Officer in Charge ng Consumer Protection Group ng DTI, ang 6 na manufacturers na binawi ang kanilang request ay bumubuo ng bottled water, kandila, condiments, tinapay at sabon. Sinabi din ni Secretary Pascual na kinukonsidera din nilang payagan ang mga canned sardines na i-round off ang presyo base na din sa abiso ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Meggy Ochoa ng Jiu-Jitsu nakuhang ikalawang ginto ng Pilipinas sa Asian Games, samantalang nagdagdag naman ng pilak sa boxing. Gilas Pilipinas men lalaban para sa ginto sa men's basketball finals kontra sa Jordan men's basketball team. Ang balitang iyan ay ihahatid sa inyo ni Aaron Bayato ng RP2 Sports. Kahit pa tinatrangkaso na naig si Jiu-Jitsu World Champion Meggy Ochoa kontra sa kanyang karibal na si Abdullah Balkis ng United Arab Emirates via advantage upang manalo ng gintong medalya sa Women's Jiu-Jitsu 48 kg Newaza. Ang ipinamalas na laban ni Meggy ay nagresulta sa unang ginto ng Pilipinas sa sport na Jiu-Jitsu at ikalawang gold sa 2022 Asian Games for Team Philippines. Silver medal naman ang nakuha ni Yumer Felix Marshall ng boxing matapos mabigong pataubin ang Chinese boxer na si Tang Latihan Toheta Erbieke by unanimous decision sa men's light heavyweight bout. Samantala, mamayang alas 8 po ng gabi, gunning for gold ang Gilas Pilipinas men kontra Jordan sa finals ng men's basketball competition. Bagamat assured silver na ang Pilipinas sa basketball, tangka ng Gilas na makuha ay kalimang ginto sa kasaysayan ng Asian Games basketball at una mula pa noong 1962 sa Jakarta. Mula sa RP2 Sports para sa Radyo Pilipinas, Aaron Bayato, 19th Asian Games. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pasok na rin sa 2024 Paris Olympics si Pinay Gymnastics Alea Finnegan. Ito ay matapos ang matagumpay na
o ang tagumpay ng 20 anyos na si Finnegan sa 2023 Artistic Gymnastics World Championships na ginanap sa Belgium. Nakapwesto ito ng pang-32 sa Women's All-Around event na mayroong kabuang 51.366 points na sapat na para makapasok sa isa sa 14 na Olympic slots. Itinuturing ni Finnegan na isang katuparan ng kanyang pangarap ang nasabing pagkakapasok sa Olympics. Matapos ang pagsabak nito sa Estados Unidos ay naglaro siya sa Pilipinas noong 2021 SEA Games sa Vietnam kung saan nakakuha siya ng 2 gintong medalya sa team at vault events at silver medal naman sa all-around at balance beam. Siya na ang pang-4 na Pinoy na nakapasok sa Olympics na kinabibilangan ni pole vaulter EJ Obiena, gymnast Carlos Yulo at boxer Yumir Marshall. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Madaragdagan ang puwersa ng PLDT Home Fiber sa pagpasok ni Filipino-Canadian Savannah Davison sa Premier Volleyball League o PVL na papalo sa Oktubre 15. Masaya si Davison na masisilayan ito sa aksyon sa Professional League ng Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Formal nang inihayag ng high-speed hitters ang pagkuha nito sa serbisyo ng 5'9" outside hitter upang magdagdag puwersa sa frontline ng tropa. Naglaro si Davison sa Division 1 ng United States NCAA kung saan naging bahagi ito ng University of Oklahoma at New Mexico State University. Makakasama ni Davison sa PLDT sina Rhea Dimaculangan, Mika Reyes, Kath Arado, Del Palomata at Mean Mendres. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo Magpayo. Yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito, iba ang galing ng Pinoy, lalo na sa larangan ng pagkanta o pag-awit, kasi naman ang ating singer-songwriter na si Moira De La Torre ay nominado sa 2023 MTV Europe Music Awards o EMAs. Siya ang pambato ng Pilipinas sa highly competitive category na Best Asia Act, kung saan ang ilan sa mga makakalaban niya o makakasama sa kategoryang yon ay ang mga sumusunod. Ang BE First ng Japan, Bright from Thailand, Tiara Andini ng Indonesia, at ang sikat na K-pop
global group na Treasure mula sa South Korea. O di ba? Mga bigating mga singers mula sa iba't ibang bahagi ng Asia ang kanyang makakalaban dito para sa Best Asia Act category. And ang pagiging nominee ni Moira ay inanunsyo mismo ng MTV EMA sa kanilang social media pages. Sabi dun sa tweet quote and unquote, the third #Best Asia nominee is Moira de la Torre. And FYI mga kachismis, ang mga kinikilala sa nasabing kategorya ay mga music artists na may kahanga-hangang musical journey at may dedicated fans mula sa buong Asia. And kaya mga kachismis, kung gusto nyo manalo ang ating pambatong si Moira, pwede natin siyang iboto sa pamagitan ng MTV EMA website sa www.mtvema.com and matatapos ang botohan para sa kategoryang yon sa October 31, 11:59 p.m. Central Europe Time o November 1 dito sa atin sa Pilipinas, 5:59 a.m. And mangyayari ang awarding ceremony sa darating na November 5 sa Paris, France. And good luck, Moira! And samantala, may isang bagay na lagi binabalik-balikan ang dating 21 at ang ating pambansang krung-krung na si Sandara Park dito sa ating bansa. At ito ay ang mga pagkaing Pinoy. Kasi nga naman, ang namimiss niyang pagkain ay sinigang na hipon, sisig at pinakbet. O di ba? Yan yung mga bet na bet niyang kainin dito pag bumibisita siya dito sa ating bansa. And sa panayan ni Luis Manzano kay Sandara sa vlog ng male TV host, natanong siya kung hindi ba siya nakakatikim sa kanyang sariling bansa na South Korea ng mga ganitong ulam, lalo na sa ating mga Filipino community doon. Sagot ni Dara, quote and unquote, meron naman pero syempre iba pa rin ang lasa. And then, malayo sa amin, sa lugar niya kung saan siya nakabase. And sabi nga ni Sandara, bumabalik siya sa Pilipinas every weekend at sobrang natutuwa at masaya siya dahil kilala pa rin siya kapag nasa market daw siya o kapag namamalengke ito. Maski mga lolo at lola ay kilala pa rin siya at tinatawag ang kanyang pangalan. And ang pagbabahagi pa ng K-pop superstar, quote and quote, sobrang nagpapasalamat ako kasi tinatawag nila ang name ko Sandara. At nakikita ng management ko from Korea and they said, wow, you are really loved in the Philippines. Kaya proud na proud ako. Kaya mahal na mahal ko kayong lahat. O, diba? Parang mahal ko kayo. Yun yung mga famous quote from Sandara Park. And samantala, inamin din ni Sandy na siya sana'y hindi na lang siya umalis ng bansa dahil pagdating niya ng Korea ay nagsimula daw to sa scratch o kumbaga back to zero si Dara nung dumating siya doon sa Korea after nung kanyang karera dito sa ating bansa noong 2007 para matupad daw kasi ang pangarap niya maging singer hanggang sa nakabuo sila ng grupo na tinatawag natin ngayon na 21. And sa kabila ng kasikatan ni Sandara ay aminado ngayon pa lang siya nagsisimula mag-ipon dahil nung nandito siya sa Pilipinas ay wala siyang pera dahil lahat ng kinita niya ay ibinili ng mga sapatos at mga damit. At nang bumalik siya sa Korea at sumikat na dahil sa girl group nila ay nagkaroon siya ng mga realization. Say niya quote and unquote, lately kasi mga friends ko, mga kasabay ko dati, may swimming pool sa bahay, meron silang sariling bahay, building, and maraming cars. Wala akong interest sa house or lupa o sa kotse. Ang interest ko lang ay fashion. And sabi naman ni Luis, baka sa mundo naman ng fashion mapapansin si Sandara dahil naging head turner lang naman kasi ito noong Paris Fashion Week noong 2022. And diretsong sabi ni Sandara, quote and unquote, yes, maraming nag-appreciate rin sa akin when I went to Paris Fashion Week. And hirit ni Luis, minsan mas madaling maging masaya
ng may pera. Pero minsan pwede kang maging masaya dahil o kahit wala kang masyadong pera, kaya mong mahanap yung sarili mong fulfillment. And eto mga kachismis, pagdating sa live o sa love life ay inamin din ng dalaga na super private ang personal life niya at sa kanyang 20 years sinabi nito na nagkaroon din siya ng boyfriend. Kagyat na syempre sinundan niya ng tanong ni Luis doon sa sagot ni Dara. Bakit hindi mo na ikwento yan sa akin? Sabi ni Dara, baka sabihin mo sa YouTube mo na siya na mga ikinatuwa ni Luis. And sa bandang huli mga kachismis ay inamin din ni Sandara na gusto niya makagawa pang muli ng pelikula rito sa Pilipinas. Kaya naman nanawagan din si Luis na baka may gustong kumuha sa K-pop superstar at sa ating pambansang krung-krung. And wala naman particular na actor o actress na binanggit si Sandara kung sino ang gusto niya maka-work. Basta abangan natin yan mga ka-chismis. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat sa pakikinig sa akin mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Okay, narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Junella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Maraming salamat din kay Mama JT para sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin at maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. Ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarting mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o
matapat ng pamamaraan.